kwentong ito ay para lamang sa mga malalakas ang loob. For more horror stories, mas maiging paki-like at subscribe sa channel na kababalaghan at lagim na storya. Salamat. Ito na ang simula ng storya. Ako pala si Janice at ito ang kwento ko. Nang ako ay naglalakad sa masukal na gubat na 500 beses ko nang nilataran, bigla akong natisod sa isang ugat ng malaking puno. May isang bagay na makinang na nasinagan ng mga huling silahis ng araw. Pinagpagan ko ang bumi at mga taon ng nabubulok na dahon. At nakita ko ang isang tansong hawakan na nakausli mula sa isang mabigat na pinto. Ginamit ko ang aking paa para linisin ang buong balangkas ng pinto sa lahat ng gilid. Ito ay perpektong lapat sa matigas na lupa sa paligid nito. Bukod sa hawakan, tanging 3 bisagra na gawa sa kaparehong materyales ang nakaangat sa lupa, ni 1 milimetro. Halos mukhang nilalamon ng lupa ang pinto o iniluluwa. Sinabi ko sa sarili ko na huwag itong buksan. Mayroong 12 dahilan kung bakit mas matalinong bumalik na lang bukas, kasama ang mga kaibigan at maraming oras ng liwanag. Kaya't hinila ko ang hawakan at ang mga bisagra ay dulas na parang bago lang nalanisan. Walang ingay maliban sa sarili kong pagsisikap. Sa ilalim nito ay hindi lupa o bato, kundi isang hagdanan na hinukay mismo sa lupa. Mukha itong tuyo at matibay. Hindi gaanong amoy kulob at luma doon kumpara sa gubat na kinatatayuan ko. Sa halip, ang pasilyo ay parang bahagyang may kuryente. Makitid ito at may malabong ilaw na kumikislap ng iba sa paraan ng mga suno. Sa pagkakalam ko, hindi pa ako nakapunta sa lugar na sulo lang ang ilaw. Huminto ako sa bungad. Ang pakiramdam na ito, ipinaalala nito sa akin kapag hinahamon ka ng isang tao na gumawa ng isang kalokohan. Yung sandali, bago dumampi ang iyong dila sa baterya. Ang lasang metal ay tila nasa bibig mo na. Ngunit ang pag-urong ay tila mas nakakabaliw kaysa sa pagpapatuloy. Kaya't iwinasiwas ko ang pinto ng bukas na bukas at humakbang pababa. Sa dulo ng 8 baitang, kumitid at lumiko ang pasilyo at may isang pinagmumulan ng liwanag sa unahan. Ilang hakbang lang sa pasilyo at mawawala na sa paningin ko ang aking pasukan at ang tanging alam kong labasan. Lumapit ako sa unang liko. Gustong makita ang pinagmumulan ng liwanag. Ngunit tila sumasabay ito sa aking bilis, na nanatili sa bawat susunod na liko. Dahan-dahan akong gumilid at huminto ng ilang beses para mabilis na tumakbo papalik sa hagdan. Liko ito ng liko. Ngayon ay halos pumupulupot na sa sarili nito. Lumingon ako, biglang napagtanto na lumayo na ako ng husto. Mabilis akong tumakbo pabalik sa hagdan para matuklasan na tapos ng iluwa ng lupa ang pinto. Wala nang iba kundi solidong lupa. Hindi ako nagulat. Ngunit nagsisimula na akong pagpawisan sa kabila ng malamig na hangin. Tapos, ang ilaw sa pasilyo ay dumoble ang liwanag. Ang mga dingding na lupa ay unti-unting naging wallpaper. Pulaklakin, kupas, natutuklap, pira-piraso sa unang ilang talampakan at dahan-dahang nawala ang lupa hanggang sa ang kumikinang na disenyong bulaklakin ay tuluyang pumalit. Tulad ng baging na tuluyang tumatakip sa isang pader na ladrilyo.
Pagkatapos ng isang maikling tuwid na daan, ang pasilyo ay nagpatuloy sa pagliko sa kanan at kaliwang anggulo. Mga kanto na sumisikip na parang bisagra ng kahon ng laruan. At bawat ilang talampakan, mga pinto, napakarami. Ang ilan ay kalahati lang ang laki para sa maliliit na bata o malalaking raccoon. Kumpleto sa amoy kamalig na sumisingaw sa ilalim. Ang aking katotohanan, nagbubukas ng kung ano-anong pinto sa Wonderland. Naghanap ako ng isa na hindi gaanong nakakatakot. Isang doorknob ang nagbabaga sa pula at habang papalapit ako, ramdam ko ang init. Ang isa naman ay ganap na natatakpan ng salamin. Inabot ako ng ilang sandali para mapagtanto na ang refleksyon ko ay walang ulo. Sa huli, nakarating ako sa pinakakasuklam-suklam na pinto. Sa loob ay isang silid na punong-puno ng mga sabitan ng Amerikana. Bawat Amerikana ay basang-basa, ngunit ang sahig ay tuyong-tuyo. Humakbang ako papasok, ngunit pinanatili ko ang aking kamay sa hamba ng pinto. Gamit ang kabilang kamay, inikot ko ang isa. Ito ay isang tao. Walang laman at patag, nakasampay na parang damit. Ang kanilang mga mukha ay nakalaylay, ngunit ang kanilang mga mata, na may mas malalim pa kaysa sa kanilang mga bungo, ay gumagalaw, kumukurap, tahimik na nagmamakaawa ng tulong. Sinabi kong sorry na parang may naayos iyon at isinara ang pinto. Nakahinga ako ng maluwag na makabalik sa kaligtasan ng walang katapusang pasilyo na marahil ay pagkamatayan ko. Ang bilis nating baguhin ang ating pamantayan sa kung ano ang ligtas. Pumili ako ng isa pang pinto dahil ang masasamang bagay ay nangyayari ng tatluhan. Ito ay bumukas sa kung ano ang mukhang kainan sa bayan. Parehong mga upuan, parehong mamantika na nakalamina na mga menu. Ngunit ang mga taong kumakain doon ay lahat mali. Para bang may naglarawan ng mga tao sa isang alien at ginawa ng alien na iyon ang kanyang makakaya. Mga mukhang medyo malapikaso ang tumitig sa akin na may mga matang hindi magkapantay. Tumingin sa akin sa ibabaw ng mga menu na sobrang higpit ng hawak ng kanilang napakaraming daliri. Patuloy sa paggumya, paghigop, pag-inom ng kape na mali ang kulay. Wala itong kulay. Lumingon ang waitress at ngumiti sa akin na may mga ngiping umabot ng napakalayo. Sabi niya, mesa para sa isa. At isinusumpa ko, tumango ako para lang hindi maging bastos. Doon ko napagtanto na nawala na ang pinto sa likod ko. Nawala lahat ng pinto. Tanging walang katapusang mga upuan. Walang katapusang paggungya. Bakit ang dami nilang mga daliri? Iniluwa ko ng gubat sa ibang lugar. O baka nilunok ako ng buo. Alinman sa dalawa, hindi ako nawawala. Nakaupo ako at dinadalhan ako ng waitress ng pie. Idinulas niya ang plato sa mesa. Pie. Cherry. Ngunit masyadong pula at amoy barya at bleach. Libre na yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mabait. Masyadong mabait. Yung kabaitang parang sa punerarya. Kinuha ko ang tinidor dahil ang hindi pagkuha nito ay parang pag-insulto sa kanya. At halata namang ayaw mong galitin ang mga tauhan sa isang lugar na tulad nito. Ang unang gagat ay nakakapasok. Hindi mainit, malamig. Ang dila ko ay halos manigas sa lamig. Sumakit ang mga ngipin ko, umugong ang pangako. Ang cherry ay hindi pala cherry. Ito ay karne.
tulad ng mga cube chunks sa isang lata ng Campbell's. Sana isang lata na lang ito ng sopas ng Campbell's. Ngumiti ako. Masarap. Tumango siya, labis na nasiyahan at umalis. Doon ko napansin na ang pie ay mukhang hindi nabawasan. Bawat subo ko, napupuno itong muli. Buo ulit. Ang mga nasa paligid kong upuan ay nagsimulang manood. Hindi gamit ang kanilang mga mata. Karamihan ay walang mga mata na gumagana ng tama, kundi sa banayad na paghilig, paggalaw ng panga, ang mahinang kaluskos ng mga upuang umiikot, tulad ng 100 manikin na nagpipigil ng hininga. Naghihintay kung ano ang susunod kong gagawin. Sinubukan kong tumayo. Hindi gumalaw ang mga binti ko. Hindi nanigas, hindi napigilan. Magalang lang na tumatanggi. Para bang nagpasya silang umupo. At ang utak ko ay wala sa posisyon para makipagtalo. Kumislap ang mga ilaw sa kisame. Ang isa sa kanila ay umugong, tapos tumulo. Hindi tubig. Isang bagay na mas malapot. Ang patak ay tumama sa mesa at gumapang patungo sa pie na parang suso na huli na sa trabaho. Pumulong ako. Gusto ko nang umuwi. At ang buong kainan ay sumagot sa perpektong pagkakasabay. Kung gayon, ubusin mo ang iyong hiwa. Ang tinidor ay nasa kamay ko na ulit. Hinawakan ito ng mga daliri ko nang hindi ako tinatanong. Tumibok ang pie. Ang pulang palaman ay bumula ng 1 beses. Parang isang kindat. Pati ang pie ay kasabwat. Kaya ginawa ko ang tanging lohikal na bagay. Itinarak ko ang tinidor pababa, diretso sa crust. Ang buong kainan ay napaurong ng sabay-sabay. Bawat parokyano ay sabay-sabay na napapitlag na para bang pinindot ko ang fire alarm sa loob ng kanilang mga ugat. Namatay ang mga ilaw. Katahimikan. Nang bumukas ulit ang mga ito, wala na ako sa mesa. Nakatayo na naman ako sa pasilyo. Ang wallpaper na bulaklakin ay tila bahagyang namula. Ang plato ay nasa kamay ko pa rin. Walang laman. Malinis. Para bang dinilaan ko ito hanggang sa kuminis. Binipiwan ko ito. Hindi ko narinig na tumama ito sa sahig. Sabi ng utak ko, tumakbo. Ngunit huwag kang tatakbo sa isang hagdanan ni Escher. Walang sino man ang may sapat na resistensya para doon. At saka gusto nilang tumakbo ka. Hindi ko pa rin alam kung sino ang sila o bakit gusto nilang tumakbo ka. Ngunit ipinapalagay ko na mas nagpapasarap ito sa atin. Kaya naglakad ako. Ang mga buhok sa bato ko ay nakatayo ng diretsyo. Mga pinto sa magkabilang gilid. Lahat sila ay umuugong na parang may buhay sa likod. Isang pinto ang nanginginig na parang tumatawa. Ilang pinto ang layo. Isa ang naglalabas ng asul na likido na maingat kong nilampasan. Ang isa ay amoy Axe body spray at yun ang pinakakinabahan sa akin. Sa wakas, nakita ko ito. Isang pinto na may kumikinang nakaratula ng exit sa itaas. Isang klasikong bitag. Itinulak ko itong bukas. Sa loob ay ang sala ko. Sofa, meso sa gitna. Ang pangit na lampara na balak ko itapon. Bukas ang TV. Nagpapalabas ng rerun ng isang palabas na pinapanood ko. Masyadong perpekto. Pumasok pa rin ako dahil hindi ko pa napapanood ang episode na ito. Bumagsak ang pinto sa likod ko at lumakas ang tawanan mula sa TV. Pagkatapos, hindi na ito tawanan. Ito na ang gubat. Libo-libong boses, mga dahon at sanga na sabay-sabay na humahalakhak. Ang mga karakter sa TV ay lumingon sa akin. Ang kanilang mga matang patay ay maliwanag at sinabing, "Welcome home." Bakit lahat dito ay may perpektong tono? Mabilis akong tumakbo. Diretso pabalik sa pinto.
Diretso pabalik sa pasilyo. Mas mabilis na natutuklap ang wallpaper ngayon. Natutuklap na parang balat pagkatapos masunog sa araw. Ang buong lugar ay umuungol na parang pagod na sa pag-host sa akin. At pagkatapos, sa awa ng Diyos, sa katangahan, naroon ito. Isa pang pinto. Maliit, baluktot, bahagyang kumikinang na parang nightlight. Binuksan ko ito at iniluwa ako ng gubat. Sariwang hangin, mga puno, liwanag ng buwan. Napaluhod ako sa lupa. Humihingal, tahimik ang gubat. Walang bulong, walang tawanan. Tanging mga kuliglig at kuwago na gumagawa ng kanilang normal na ingay. Lumingon ako. Wala na ang pinto na may tansong hawakan. Mga ugat na lang ngayon. Magkakabuhol at ordinaryo. Isusulat ko na lang sana ang lahat bilang isang panaginip o nauntog ang ulo ko at na yun lang nagkamalay. Ngunit ang lasa sa aking bibig ay matamis pa rin. Malamig pa rin. Cherry pie pa rin. Pilit akong tumayo. Gustong tumakbo patungo sa kaligtasan. Ngunit alam kong tapos na ang nangyari. Tapos na. At nang hawakan ko ang aking tiyan, tumibok ito. Parang may isang bagay sa loob ko na naghihintay para sa susunod na putahe. Natapos na ang lahat. Pero di ko pa ring mawari kung ano ang mga nangyari. Buhay pa ba ako? Patay na.